Mga kabayan, nakita nyo ba ang kumakalat na video ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagulat ang marami nang makita si PBBM na animoy isang traffic enforcer na nagmamando ng trapiko. Isang simpleng PR stunt ba ito para magpakumbaba o may malalim na mensahe ang Pangulo para sa mga motorista at ahensya ng gobyerno? Sa kabilang banda, walang kawala sina dating SEC Arman Luistro at Terry Ridon sa matinding pasabog ni Attorney Ferdito Pasio. Ibinunyag ng matapang na abogado ang di umano'y mga kadiring, sikreto at baho ng dalawa na pilit nilang itinatago sa taong bayan. Ano kaya ang mga hawak na ebidensya ni Attorney Topacio laban sa kanila na magpapabagsak sa kanilang imahe? Tutukan ang buong detalye. Huwag kalimutang mag-subscribe. Wala naman akong problema. Ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, Teka toll-free. lang, sa end of April ba okay na yung... Wala na ba tayo sa krisis na to? Bakit yun lang ba ang ibinigay na bonus sa'yo ng mga bilyonaryong namuhunan dyan sa daan na yan? Anak ng Petrang Garapata, end of April. Hanggang doon lang daw ho libre yung toll dyan sa daan na yan. Wala problema, palakpakan pa rin natin. Pero kung isang buwan lang, para masabi lang na sa pagbukas niya, binigyan nila si Mr. President ng isang buwan na libre. Anak ng tokwa, kung hindi nyo ninakaw, ayo. kung hindi nyo pinasok sa maleta. Di ba? Kahit sa tingin ko kahit na 3 taon nyo pang ilibriyan, bayaran nyo na yung kumpanya kung sino man mga oligarkong gumawa ng daan na yan. Wala tayong problema ngayon. Kaso ang problema, yung pera, ilinagay na sa maleta. Diba? Yun talagang issue natin ngayon. Ano, yung dapat na i-subsidize, pang-subsidize dyan sa mga toll fee na yan, wala na. Nailagay na sa maleta, ilinipad na sa helicopter, dinala sa House of Representatives, dinala sa Ilocos Norte, dinala sa kung kani-kaninong politiko. Yun ang problema natin dito. Diba? Kung hindi ninakaw yung 1 trilyon sa DPWH, NLEX, SCTEC, TPLEX, lahat ng NEX sa dulo, libre lahat yan, walang problema. SLEX, TPLEX, NLEX, Cavitex, lahat ng may text. Anak ng tokwa, ilibre nyo yan kahit na 3 taon kung hindi nila ninakaw yung pera sa DPWH. Subsidiya, lahat makakaramdam ng subsidiya kasi ang pamahalaan ng sasalo doon sa tumataas na presyo kagaya ng ginagawa nila sa Thailand. Dahil nga nagnakaw, walang ginawa sa administration kundi puro pagnanakaw, kaya heto ho tayo ngayon. 1 buwan na libre, siguro pampalubag loob sa administrasyon para masabi nung may-ari ng highway na, ayan na, Mr. President, tumulong na ako. Okay na tayo dyan. After nyan, syempre, binigyan ka namin ng 1 buwan na libre. Yung presyo niyan ng toll fee na yan, ika nga, nakamark yan ng isang piso sa loob ng 1 buwan para kahit pa paano yung natalo nila mababawi din. Style nyo bulok. Ngayon muna dito at para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Kaya ito ay patuloy namin ginagawa at bubuksan natin sa, I think later on, bukas meron na naman bubuksan. Naku, I don't know kung makapag-attend ako pero may bubuksan na naman and that is which one? Mr. President, suit mo yan ha. Gusto ko yan. Yang damit mo. Tapos, gayahin mo si Maroas yung pag ganon-ganon ka. Punta ka sa EDSA, ituloy mo na yan, Brad. Para naman may pakinabang kami sa iyo, lang niya ka. Tama, this is the one we were talking about. So, Kabanatuan to... Ano po, mula Tagakpo hanggang Cabanatuan. That's another para na naman sa ibang section ng Luzon. Ating binubuksan itong mga Central Luzon, ito naman Southern. So, ayan ang ating ginagawa, patuloy ating ginagawa and ito ay suporta, bilang suporta doon sa ating ginagawa ng mga programa na lumalabas doon sa
Narinig niyo ho ba yun? Yung word na ginagawa, kahit 5 beses sinabi niya. Ganun ho siya kawalang hiya. Pagka gumawit siya ng word sa isang sentence, talagang lalaspagin mo niya. Laspagin, ginagawa, gagawin, ginagawa ulit. Anak ng toko. Laspag na laspag, Brad. Parang si Buton. Wasak na wasak. PH mo naman ganyan si Kokak. Anak ng toko, bangag yun eh. Pagka sabog yun, pagka pinihit niya tong si Bangag, di makakatahing dito. Anak ng toka. Iti-text niya si Mr. Tubig. Aming diskusyon sa uplift para matulungan nga ang transport. Ito specifically sa transport ang pinag-uusapan. So patuloy natin gagawin ito and dahil nais natin talagang maging mas mabilis, mas maginhawa at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you. Sa inyo Thank you so lahat. much, Thank you. You're welcome. Walang problema yun, sir, ha? Huwag masyadong isipin yun. Kausapin mo lang si Vince Dizon, hindi yung parang nagpapapress con kayo para siyang Biyernes Santo, ha? Hindi maganda yan, sir. Punta ko tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Yes, show. Topacio, game. Kaso, reklamo ng 8 sundalo, dating mga sundalo. Ano bang status po nito? Hindi po talaga ako ang abogado ng mga 18 Marines, si Attorney Levy Baligod. Pero ang alam ko ay ang kinakataka po rito ay sila po ay pinatawag sa National Bureau of Investigation. At ang sabi ng direktor ng NBI, ito daw ay sa lakas ng isang sabina na ginawa nila dahil sila daw ay dineputize ng ombudsman. Pumunta po ako roon, kasama ko po ang aking kliyente, si Mike Defensor, at kinestyon po namin yung sabina. Ang sabi po namin, bagamat sa ilalim po ng Ombudsman Act, ay pwede pong humingi ng tulong ang tanggapan ng ombudsman sa kahit anong departamento o kawani ng gobyerno. Ito po ay para sa fact-finding lamang. Ngunit ang gusto pong gawin ng mga ahente ng NBI ay isa-isang interviewin yung 18 Marines, yung asawa ni dating Secretary Mike Defensor, si Mike Defensor mismo, at kung sino-sino pa po, upang tingnan daw po ang kanilang kredibilidad. Ang sabi po namin, yan po ay labag sa ating saligang batas sapagkat hindi po pwedeng i-delegate o ipasa sa iba ng ombudsman yung kanyang kapangyarihan na mag-imbestiga. Otherwise, mawawala po ang kasarinlan o independence ng ombudsman sapagkat magiging depende po siya sa isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng departamento ng ehekutibo. So, yun po ang nangyari. Na-interview din yata po yung mga Marines sapagkat pumayag si Atty. Baligod, pero yun lang po ang alam ko sa yun ang latest po dito sa pangyayaring ito. Opo, karaniwan ho ba, gaano ho ito katagal yung sisiyasat doon sa mga sinasabi po, itong mga pahayag ng 18 sundalo? Para sa akin po, unang-una hindi po nga dapat nagsisiyasat ang 18 Marines. Doon sa 18 Marines, ang NBI, ang dapat pong nagsisiyasat yan ay ang ombudsman. At nakakatawa nga po, sabay po noong pagtawag ng NBI sa mga Marines, dahil nga po mayroon daw sabina, dahil inutusan daw po sila ng ombudsman, ang ombudsman mismo, pinatawag sila para pumunta doon sa ombudsman at sila po ay interviewin. So, doble-doble po. Kaya po sa aking opinion, ito po ay hindi na investigasyon kundi harassment na po. Inaabala nila, tinatakot nila, ginugulo nila yung 18 Marines para sabihin ng mga tao ay walang kredibilidad samantalang maayos naman po at maganda naman po ang kanilang mga pahayag, ang kanilang affidavit at meron pa pong mga tinatawag na resibo na mga litrato, mga text messages at mga video. So ano pong inaasahan po natin dito sa reklamo ng mga dating sundalo, attorney? Wala po tayong asahan sapagkat alam niyo naman po, Sir Jade, ang ginawa po ng administrasyon na to ay winasak ang lahat ng institusyon. Unang-una po yung ombudsman. Alam naman po natin na
At nakita naman po natin lahat, nasaksihan natin kung paano ipinilit na gawing ombudsman si Ginoong Boying Remulla sa kabila ng pagkakaroon nito ng patong-patong na mga kaso. Minagic po nila. Gumawa sila ng paraan para kunyari mawala itong mga kasong ito. At wala naman pong imik yung Judicial and Bar Council o pati ng IBP. At pangalawa, etong Blue Ribbon Committee po natin, nung papalapit na po ng papalapit sa pintuan ng Malacanang, yung investigasyon ng dating pinuno nito, si Senator Dante Marcoleta, ay bigla po siyang pinalitan. Inilagay si Senator Lacson, isang tao na kitang-kita naman po ng Yeah, naiintindihan ko ho mga sentimiento nyo dito. Ha? Naiintindihan ko ho. Minsan nakakabasa tayo, PH, ano ba yan, paulit-ulit na balita sa atin. Kailangan ho kasi. Sana maintindihan nyo rin ho na kung ang mainstream media, ito ha, para yung mga kababayan natin dito sa PH Update, kahit pa paano, para maintindihan nila kung anong nangyayari sa sa mga content sa social media, sa mainstream media. Kung ang mainstream media, kailangan ho nilang paulit-ulitin yung kanilang mga ibinabalita. At kahit panis na yung balita na yan, pagka mayroong panibagong development, ibinabalik ho nila. Ganun ho talaga ang balita. Ganun ho talaga ang update. Ika nga, meron ho kung tawagin developing story. Lahat ho ng pinag-uusapan natin dito sa PH Update, developing story ho yan. Mula kay Attorney Baligod, 18 Marines, sa pagiging enforcer nitong si Bangag, developing story ho yan. Kaya kung PH, paulit-ulit na lang yung balita ngayon sa atin. Naiintindihan ko kayo. Hindi ko alam kung mga makakaliwa kayo, mga kalabang kayo, mga dilawan, pinklawan. Pero kahit na ano pa ho kayo, para dun sa mga kababayan natin dito na ika nga medyo na kasi hindi nila gusto nilang kumbaga yung lagi bago lagi yung content sa mga mga vlogger, mga DDS vlogger kung tawagin. Hindi ho pwede yun, no. Hindi wala hong ganun na content pagdating sa politika. Ang politika ho mayat maya may bago, pero maya-maya babalik na naman yung luma. Meron hong merong follow-up doon sa mga lumang balita. Kung mismong mainstream media, minsan meron silang mga recycle story, meron ho silang mga developing story. Ganon din ho tayo dito. Kaya huwag ho kayong magtaka kung bakit 18 Marines na naman, dating Pangulong Rodrigo Duterte naman. Ganon ho talaga. Ha? At ito ho para ika nga makasabay ho tayo kung ginigiba nila itong si VP Sara sa mga paulit-ulit na kasinungalingan, kailangan din ho natin o mga DDS vlogger na paulit-ulit na pagsalag doon sa mga kasinungalingan na ibinabato kay VP Sara. Ganun ho yun. Para ika nga kwentas klaras tayo dito. hindi nagtatak. PH ano na naman, 18 Marine na naman, hindi Ano ho yan? Ganyan ho talaga ang mundo ng politika. Yung mga issue bumabalik, yung mga issue may bagong daragdag, merong bagong kakabit, merong bagong sisingkutin si Marcos Jr. Ganyan ho talaga. Okay? Kaya kung meron ho tayong pinapaliwanag dito, si Atty. Froidy Topacio, napaliwanag na dati, naiintindihan nyo na, well, sa mga nakakaintindi, palakpakan na ho natin sila. At ngayon, para doon sa mga medyo nalalabuan pa at ngayon pa lang nila maiintindihan, yun ho ang gamit noong mga paulit-ulit at binabalik nating mga balita. Para doon sa mga kababayan nating medyo mahirap spellingin. Yung mga bago-bago sa PH Update, di ba? Kailangan ho natin silang paliwanagan ng paulit-ulit na ganito ngayon nangyayari sa ating bansa, kung paano tinatangkang lukuhin ng administrasyon na to ang sambayan ng Pilipino. Paulit-ulit din ho nating ipapaliwanag at iisa-isahin yung mga kalukuhan, panduloko o pambubudol ng administrasyon itong si Marcos Jr. Yun ho yun. Ano ho yan? Mas dadalas pa ho yung mga paulit-ulit na yan, especially dyan sa impeachment ni VP Sara. Mary Grace Piatos, confidential fund. Ilang taon na ho yan? 3 taon na ho nating pinag-uusapan dito sa PH. Bakit natin inuulit? Kasi pagka pinaulit-ulit nila sa mainstream media, nagtutunog totoo. Diba? Kaya kailangan nating paulit-ulit na salagin para yung paulit-ulit nila kasinungalingan nakukorek natin kahit sa social media man lang. Yun ho ang dahilan doon, mga kababayan. Ang sambayan ng Pilipino, walang ginawa kundi pagtakpan si Ginoong Martin Romualdez, ang ating Pangulo, at sirain yung mga ebidensya laban
kay Romualdez at kay Marcos Jr. So, Nako. ano pa pong maaasahan natin ang ating mababang kapulungan sa gitna ng krisis? Merong malaking iskandalo nga po, yung 1.3 trillion na flood control scam ay una pang inaatupag. Yung impeachment kay Vice President Sara. At pendalo na naman yung ginagawa nilang mga hearings. Sa kabila rin ito ng hinaharap po nating malaking krisis po sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. So, saan pa po tayo pupunta kung lahat po ay kontrolado nila at ayaw nilang masangkot yung mga pinoprotektahan nila. Opo. Nabanggit po ninyo, impeachment ni Vice President Sara Duterte, attorney. Itong pinapasumpi na nga ng Kamara itong sa kanyang SALN dyan po sa Ombudsman. At willing naman daw yung Ombudsman magbigay ng SALN na dokumento tungkol nga dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi po ninyo? Yan nga po ang kinakataka ko. Alam niyo po, itong ginagawa ng chairman ng Justice Committee, Nako. si Representative Luistro, halatang halata naman po na ito po ay labag sa batas. Sabagkat, Yan. bagamat sinasabi nila na talagang may hearing dyan sa Justice Committee kung mayroong nagsasampa ng mga impeachment complaints, Yan. bakit po sumusobra o lumalabis doon sa kapangyarihan that level, ano po? Sapagkat ang nakalagay lang po sa saligang batas at sa House Rules na tama sa function ng House of Representatives na mag-initiate ng mga impeachment complaints at ng articles of impeachment ay unang-una, i-determine nila ang sufficiency in form. Pagkatapos po noon, they should determine sufficiency in substance. Correct. Kung meron po noon, saka magde-determine ng sufficiency of grounds. Doon po pino-formulate o inilalatag yung article or articles of impeachment. Kung anong impeachable offense di umano ang ginawa noong impeachable officer. Yun po ay summary in nature. Hindi po yun trial, kundi hearing. May pagkakaiba po ang trial at hearing. Ang hearing po ay mas maigsi, ito ay informal, at ito ay para sa isa lamang issue na yun po ang mahalaga para sa hearing na yun. Yan. Halimbawa po, etong hearing dito sa House, i-determine nyo lang ang sufficiency of ground Yan. Oh. or grounds. Yan po ay madedetermina o pwede na nating malaman kung ano-anong grounds ang dapat ilagay sa articles of impeachment base po doon sa complaint nung naghain ng reklamo, doon po sa answer noong respondent, and then meron pa po yung reply. Kung meron pong reply, meron din namang rejoinder. Kung wala, syempre wala na po. At meron po yung affidavits, counter affidavits. Doon po lamang sa complaint makikita nyo na yung ebidensya. So, doon lamang po dapat magbase yung determination ng form, substance, at yung grounds. Kung may clarificatory questions man po o may hearing, iyon ay para tingnan lamang kung anong gagawing articles base po doon sa ebidensya. Kung may clarificatory hearing, ang tinatanong po ay yung mga taong binabanggit doon sa complaint, sa answer at mga affidavits at mga dokumento na kalakip noong mga sinasabi kong mga complaint, affidavit, or answer, hindi po dapat lumalabas doon. Otherwise, magiging trial na po yun. O talagang paglilitis na. At ang may kapangyarihan lamang kung maglitis, ayon sa ating saligang batas, ay ang Senado sitting as an impeachment court. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay partner Admar, kayo ho ba ay naniniwalang lulusot, papaboran ng Supreme Court yung petisyong inihain kamakailan patungkol nga doon sa paghiling na mag-issue ng TRO ang Korte Suprema laban dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, considering na masyadong mapolitika po ang issue ito? Gusto kong magkomento sa isang pending case. Suffice it to state that
in my considered opinion, ay yun pong mga yung mga petitioner po noon are well within their right sapagkat nakita na nga po natin kung paano pong inaabuso ng House Committee ang kanilang kapangyarihan. At ginagawa po nila yan sapagkat very politically charged nga po itong House Committee at ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito hearing on sufficiency of grounds. Hearing na po ito. Parang full-blown trial na ito. At ang kanilang pumpakay ay isa lamang, ay sirain si Vice President Sara Duterte. Bakit? Sapagkat hindi po sila nakakatiyak na kapag ang articles ay na-transmit sa Senado ay magkakaroon sila ng conviction, hindi lamang dahil sa politika sapagkat napakahina po ng ebidensya. So, ginagawa na lamang po nila itong demolition job laban kay VP Sara Duterte. Attorney, magandang umaga. Hingi lang po ako ng opinion ninyo sa naging pahayag po ni Congressman Ridon at sinabi niya na mababasura, tingin niya mababasura daw yung petisyon sa Korte Suprema dahil wala daw tinatawag na legal personality yung mga petitioner at hindi rin daw pwede na mag-file as taxpayer dahil kapag taxpayer suits daw kailangan daw ang pinag-uusapan ay disbursement ng public funds sa attorney. Opo, yung si Congressman Ridon, malaki ang mukha niyan eh. Anyway, alam nyo ayoko na rin magkomento dyan sapagkat that would go into the merits of a pending case. Yan po ay sub judice na tinatawag. At si Atty. Ridon, bilang abogado, ang alam ko abogado si Representative Ridon. At kilala ko po yan personal. At magaling na abogado yan. Kaya lang kalungkot-lungkot, yung kanyang galing ay hindi niya ginagamit sa ewan ko kung anong reason, ngunit alam niya, he knows better as a lawyer to be commenting on a pending petition before the Supreme Court. Not only that, he knows better than to preempt the Supreme Court. Isa pong paglapastangan sa Korte Suprema yung pangungunahan mo. So, ako sa kanya, titigil-tigil na po ako. Opo, yung kaibahan naman nung nagpetisyon, kasi parang almost same personality yung nagpetisyon din yung pinakauna na nakakuha ng paborableng desisyon sa Korte Suprema. At itong petisyon na panibago po, attorney, anong kaibahan po? Opo, pareho rin po. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung Duterte versus House of Representatives, una pong naghain si Vice President Sara Duterte dyan. At definitely, yun ay may legal personality. Ngunit, may pangalawa pong petisyon na kinonsolidate po dyan na inihain po ni Attorney Israelito Torion at iba pang mga personalidad. At yan po ay kinatigan din ng Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na mayroong personality as taxpayers. So, ayoko nga pangunahan ng Supreme Court, ngunit ganun din po kasi yung pangangatwiran noong petisyon na bago. So, para sa akin, hayaan na po natin ang kataas-taasang hukuman na magdesisyon dito. Bilang abogado, ayokong bastusin ang Supreme Court katulad ng ginagawa ni Representative Ridon at hayaan ko na lang pong magdesisyon ito. Opo, doon ba sa pagsabi ng Kamara na sufficient in form, substance at grounds at yung naging sagot ng pangalawang Pangulo, sapat na yon para ipausad na lang nila, desisyonan na nila at ibigay na, kung gusto mo nilang paboran, ibigay na sa Senado para umusad ng gusto itong impeachment at wala ng mini-trial na mangyayari? Opo, kasi talagang pong sufficient na yan. Alam niyo po, baka hindi alam ng iba, isa po ako doon sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista Jr. Ito po ay successful impeachment po to in the sense na ito pong impeachment ay it was found to be sufficient in all aspects, form and then substance, in-overrule ng plenary. Ang plenary ang na-determine na ito ay dapat iangat sa Supreme Court. At nakita ko po yung proseso, yung actual na proseso po dyan sa House. Talaga pong ang basihan ng form, substance at grounds ay yun pong reklamo.
Hindi po pwede yung mini trial, small trial, short trial, kahit anong trial po sapagkat hearing po ang hinihingi dyan. Hearing. Hindi po lugar ng House Committee na humanap ng ebidensya laban doon sa inireklamo in any impeachment proceedings. Yan po ay trabaho ng Senate bilang isang impeachment court. Ngayon, titignan nyo yung sufficiency ng lahat ng yan base sa ebidensya. Kung may gusto kayong ipatawag nyo yung complainant, ipatawag nyo yung kung sino man, ngunit hindi nyo pwedeng kunin yung mga dokumento ng mga kumpanya na hindi naman nababanggit sa complaint o si answer, hindi nyo naman pwede patawag yung mga tao na hindi nababanggit doon sapagkat that would already constitute a trial na lagpas na po sa kapangyarihan ng House Committee. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa kamera, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president, hindi in-apply doon naman sa kay speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney? Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Ano? Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Ano po? Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Ano po? Huwag na nating pasukin yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte, yung drug use, etc. Huwag na natin munang tingnan yon at may mga pending pa. Ito lamang sa General Appropriations Act na ngayon ay nakabinbin na rin sa Korte Suprema. Without going into the merits of that petition, kitang-kita na natin na at least yung sinasabi ni Chairman Luistro na probable cause, ayun na yung probable cause mo eh. Nandoon na mismo sa reklamo. Ang problema lamang po, yung aming reklamo na mas maraming ebidensya na pinakita naman po natin sa publiko, nakahon-kahon ang aming ebidensya. Libo-libong pahina ng mga dokumento, 20 o 30 USB, hindi po nila tinanggap. Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Correct. Opo, at may pahayag pa po na ang Kamara na parang hanggang Mayo magsasagawa ng pagdinig ukol nga po dito sa impeachment. Pero namang nagkukwenta na simula nang mag-umpisa ang impeachment, baka mas malaki pa yung nagastos na ba ng Kamara kaysa doon sa mismong sinisingil sa pangalawang Pangulo. Correct, tama nga naman. Ay, yun nga po ang ating Ganda ng sinasabi. punto ni Sir Kung Edmond, ganyan- palakpakan natin siya doon. Posible. Anak ng tao ka, baka yung mula noong nag-umpisa yung Twadcom, hanggang ngayong mga punto na to na binabanatan pa rin nila si BP Sara. Siguro, ito rough estimate ko hindi ito yung kumbaga siguro ito yung mga nagastos na. Siguro mga mababa 10 bilyon. Fearless, estimate. Mababa 10 bilyon. Nagastos na ho nila dyan sa mga hearing na yan. Di ba nga kay Paduano, hindi na kay Paduano, di umano na lang. Doon sa mga makakapagpa-contempt, 100 million daw ho yun. Di ba nag-uunahan sila doon, naglulundagan pagka merong iko-contempt, talagang ako, kukontempt. Di umano, 100 milyon yung kada contempt. Nakailang contempt po sila doon. Mula kay Garma, kay itong si Sergeant, hindi.
Hindi si Gutesa. Si Grijaldo. Ito si Sir Grijaldo, di ba? Dami ho nilang kinontempt. Siguro kada contempt 100 milyon. Mapaproject man niya sa DPWH, insertion o ayuda.